Hello po mga kapatid. Blessed morning po. I-share ko lamang po itong word ni Lord. Yung mga sa biyaya ng Panginoon, yung mga revelation niya. So, kung narinig nyo na po ito sa iba, praise God po. Ito po ay nireveal din po sa akin ni Lord kung bakit kailangan si Lord Jesus yung maging sentro ng ating buhay. Mga kapatid, may ginawa po akong pattern dito po kung bakit kailangan unahin natin ang Panginoon, kung ano yung kahalagahan, kung bakit kailangan nating unahin siya, bakit kailangan si Lord Jesus ating unahin. So naglagay po ako ng pattern dito. Halimbawa, ito po ikaw or tayo, ako or sila. Ikaw, kailangan mong dumiretso muna sa ating Panginoon. So, pag dumiretso ka kay Lord God, pag nagkaroon ka ng tunay na faith, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tunay na relasyon, kapag siya yung inuna mo, mga kapatid, magkakaroon ka ng tunay na paglaya. Tutulungan ka ng Panginoon na makapag-repent. Tutulungan ka niya. Yung mga tunay na repentance. Pagkatapos nun, pwedeng mabago yung iyong buhay. Born again ka, kapatid. Kapag si Lord Jesus ang inuna mo. Yung mga desisyon mo sa buhay, i-guide ka ng Panginoon. Dahil si Lord ang inuna mo, mga kapatid. So, matututo ka rin na magtuwid dahil ang ating Panginoon ay hindi niya tinotolerate ang mali. So, matututo kang magtuwid para sa kaligtasan din ng iyong mahal sa buhay, ng iyong pamilya. At bilang compassion mo rin sa iyong kapwa, matututo kang magtuwid. Matututo kang magpatawad ng tunay, ng totoong pagpapatawad. Kakaroon ka ng malasakit, compassion, wisdom na nagmumula sa Panginoon. So yung wisdom na nagmumula sa Lord, ibang-iba po yan mga kapatid. Hindi yan katulad ng mga karunungan dito sa mundo. Hindi yan katulad ng mga knowledge dito sa mundo. Ang wisdom na nagmumula sa Lord may kapayapaan, mga kapatid. Matututo ka magmahal ng tunay at madidiscern mo kung ano yung mga spiritual battle. Kapag si Lord Jesus ang inuna mo, mga kapatid, ang lahat ng yan, kapayapaan, magkakaroon ka ng guidance ng banal na Espiritu. Pagkakaloob sa iyo yan, mga kapatid, ng ating Panginoon dahil siya yung inuna mo. Sasabihin sa iyo ni Lord, do not worry. Do not fear. Instead, pray. So, ang lahat ang tutulog din sa iyo ay ang banal na Espiritu kung paano manalangin. Mga kapatid, kapag binasa niyo po at binulay yung Bible, maintindihan niyo kung bakit kailangan unahin natin ang Panginoong Jesucristo. Bakit siya yung dito sa pattern natin. Hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng dumiretso agad dito. Mag-repent ka agad. Kumbaga, hindi mo dadaanan ng Panginoong Jesucristo. Parang gagawin mo, diretso ka na agad dito sa repent, bagong buhay, mga desisyon sa buhay. Papatawad ka. Hindi mo siya maiintindihan kung hindi ka muna lalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan unahin mo si Lord para maintindihan mo yung tunay na pagsisisi. Kasi sa totoo lang po,
may testimony ko po mga kapatid. Dati ko na pong sinubukan magbago. Sabi ko, about lang po ito sa bisyo mga kapatid. No? Sabi ko, di na ako magiinom. Pero mga ilang buwan, naginom ako. So yun yung time mga kapatid na wala pa ako sa Panginoon. Bumalik pa rin ako sa dati. So hindi rin siya tunay na pagsisisi. Kahit na ganun mga kapatid, mababaw pa rin mga kapatid ang pagsisisi kapag hindi nakasenter si Lord Jesus. Pag hindi si Lord Jesus ang inuna. Marami na rin po akong nakasama ng mga tropa noon na ganun din po yung kanilang mga pananaw. Magbabago na ako boy, magbabago na ako. Pero mga ilang buwan, ganun ulit. Kasama mo na ulit. So, hindi natin maintindihan ang tunay na pagsisisi kung sa sarili lamang natin kakayanan, mga kapatid. Kaya kailangan natin ng tutulong sa atin na totoo, na tunay, at walang iba kundi ang Panginoon. Hindi natin kayang magbagong buhay kung sa sarili natin kakayanan. Hindi natin kayang desisyon ng tama kung sa sarili lang natin kakayanan, kung walang guidance ng Holy Spirit. Madalas tinotolerate natin yung mali kapag walang guidance ng Holy Spirit, pag walang compassion. Hindi natin alam yung tunay na pagpapatawad. Hindi mo ma-discern na inaatake ka na ng kaaway, kinakalaban mo na yung sarili mo dahil wala ang guidance ng Holy Spirit, dahil hindi mo inuna si Lord Jesus. So yun ang hindi naiintindihan po mga kapatid ng iba, na minsan akala nila ay pinagtutulungan sila, pero ang totoo, ang kalaban na nila ay yung sarili nila. Ang kalaban na nila ay yung sarili nilang spirit, dahil nga pinapasok nila yung kaaway sa kanilang isipan. Ngayon nawawala yung kanilang kapayapaan. Diba sabi sa John 10:10, ang kaaway dumarating hindi lamang para magnakaw, pumatay, kundi para pumatay at mangmasak. So ganun ang gusto ng kaaway. So kung hindi ka lalapit sa ating Panginoon sa Kristo, yung spiritual battle, bubugbugin ka talaga ng kaaway. Hindi mo nakikita ang iyong kaaway. Dahil ang totoo, ang kalaban naman natin dito sa mundo ay hindi naman mga tao, kundi ang mga espiritu. Mga kapatid, kaya kung hindi tayo hingi ng tulong sa banal na espiritu, kung hindi tayo lalapit sa ating Panginoong Jesucristo, hindi natin maiintindihan na kalaban na pala natin yung sarili natin. Di ba? So, ganun po yun. Nawawala yung kapayapaan mo hanggang sa wasakin ka na ng kaaway. Kaya kung napapansin nyo mga kapatid, mayroong mga nagpapakamatay, suicide, dahil sa battle nila, hindi na nila kinakaya. Hindi na nila kinaya yung depression. Hindi na nila kinaya yun dahil nga kinakalaban na nila yung sarili nila. Ang sinasabi sa kanila ng kaaway, magpakamatay ka na lang para matapos na. Ganyan ang bulong ng kaaway. Pero sa Panginoong Jesucristo, laging may pag-asa. Hindi niya hayaan na ikaw ay dumating sa point na sirain mo yung sarili mo. Gusto ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, do not worry. Instead, manalangin ka. Sabi ni Lord, Matthew 11:21, or basta sa Matthew nakalagay na lahat ng may mga mabibigat na pasaan ay lumapit sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo. Si Lord Jesus mismo nagsasabi, kung kayo may nararanasan na ganun, mga kabigatan, lumapit ka sa ating Panginoong Jesucristo. Tutulungan ka niya. Matthew 6:33. Diba nabasa niyo yun mga kapatid? Sabi doon, seek first the kingdom of God in His righteousness, in all these things shall be added unto you. So sabi ni Lord yun, unahin natin ang hanapin ang kanyang kaharian.
at ang kanyang kaluwalhatian. So yung mga passage na yun, mga kapatid, napaka-importante niyan. Bakit lagi natin kailangan unahin ng Panginoon. So maiintindihan natin, kapag inuna natin siya, maiintindihan niyo po ang ating sinishare ngayon kapag inuna niyo talaga ang Panginoon. So tingnan din natin sa 2 Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ayan. Ang sabi dito, ayan. So kapag ikaw ay inuna mo si Lord Jesus at nakipag-isa ka sa ating Panginoong Kristo, sabi dito sa verse 17, wait lang, hindi ganong makita sa video. Yan. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. So isa na daw siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. So yan mga kapatid. So kung bakit ganun kahalaga na unahin natin si Lord Jesus Christ. Kapag nakipag-isa ka sa ating Panginoong Kristo, yung dati, yung old mo, papalitan niya ng ating Panginoon. So kailangan mo ng tunay na repentance, tunay na pagsisisi at tunay na relasyon sa ating Panginoong Kristo para maintindihan natin, para mabago tayo. Hindi natin kayang baguhin mag-isa ang ating sarili. Hindi po yun recommended dahil wala talaga akong nakitang tao or hindi ko talaga lubos maisip na kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili sa sarili niyang kakayanan. Kasi lalabas yun na ginodiyos niya yung kanyang sarili. Pero kapag ang Diyos mo ay ang Panginoong Kristo, tunay naniniwala ako na kayang magbago ng isang tao. Kaya niyang hubarin or alisin yung dati niyang pagkatao sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, sa grace ng Lord. So lahat ng yun ay sa grace ng ating Panginoon. Ano pa yung napaka-importante mga kapatid? Kapag si Lord Jesus Christ ang ating inuna, John 3:16, kapag ikaw ay tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun po ang katotohanan mga kapatid. Kapag sumampalataya ka sa ating Panginoong Kristo. Kaya kailangan maintindihan po ito ng bawat isa na kailangan natin unahin si Lord Jesus. Kailangan natin siyang unahin mga kapatid. At sa dami pa po ng mga verses dito sa Biblia kung bakit kailangan siya yung ating sampalatayanan, mababasa nyo rin dito sa Bible na tayo ay pinagkatiwala ng Ama sa anak mga kapatid. At ang sino mang sumampalataya sa anak ay sumasampalataya din sa Ama. Yun po yun mga kapatid. Yun po, kung sino mang sumampalataya sa anak ay sumasampalataya din sa Ama. Kung sino mang nagmamahal sa anak ay sumasampalataya din sa Ama. Sino po yung anak? Si Lord Jesus Christ. So, yun lamang po mga kapatid. Huwag niyo pong kalimutan, ito ang ating pattern na napaka-importante. Hindi po kayo pwedeng dumiretso agad dito. Kailangan dumaan po kayo sa ating Panginoong Kristo at si Lord Jesus Christ ang tutulong para mapagtagumpayan niyo po yung mga pagsubok niyo rin po sa buhay. Yung inyong mga spiritual battle. Si Lord Jesus po ang makakatulong. Naman po. Thank you, Lord. All glory to God.